Alas 7:24 na mga kapatid ng umaga. Tingnan natin tong ano. Sa kabila nung ang lalakas ng mga ulan na dumaan Tingnan nyo itong tanim ditong mais. Malalaki yung gawin pero nandun doon sa gawin kasi walang halos walang tumubo. Dito sa harapan ko may paisa-isa naman na tumubo. Ayun. May malaki na doon, 2, 3. Kailan-ilan. Hindi ini-sprayan ng may-ari ang damo. Dahil pinaniniwalaan nila na itong damo sabi sa Ilocano ganagan ba yan? Ganagan na. Tingnan nyo kapatid, ito. Ito, di ba? Ang laki niya. Itabi ko yung yung tuhod ko. Hanggang tuhod, lampas tuhod na. Pero yung iba, tingnan nyo, wala pang yung magkatabi na. Tapos yan. Yung mga nandun, ang kaliliit. Ay, nako. Yung itsura nung nandun. Lapitan natin. Iba-ibang kwanto Ibang tanim nito. Iba yung maari nito. Ito. Iba rin yung nandun. Itong ito yung boundary. Pagitan nila ito. Ito. Yung pagitan. Tingnan nyo yan. Ang lalaki. Tapos pagdating doon napakalilit. Ang layo nung diferensya nila, di ba? Ito yung epekto ng tinatawag na El Nino, mga kapatid. Ayun. Mga damo ayaw nilang sprayan dahil isa yun na magpapalamig sa puno ng mais. Itong ganito damo, maraming damo. Pero kung titingnan mo kapatid, yan, isang buwan na yan. Diba? Pero talaga, payat talaga itong lupa na to. Dahil tingnan nyo kahit damo, di ba, ang dalang tumubo. Pero pagdating dito sa gawang ito pababa, dahil pabulusok yung mga tabanong nandyan sa ibabaw ng lupa, dinadala niya dito pababa. Kaya tingnan nyo, pansin nyo mas malago yung damo dito sa parte ng ibaba. Yan, at dito na sa gawing itaas, ayan madalang na yung damo dahil payat na yung lupa. Payat na yung lupa dyan sa gawin yan. Yan bunga na rin ng sinasabi sa Biblia na kailangan pagpahingahin din ang lupa, mga kapatid. Tuwing ika-7 taon, kailangan ang lupa na ating sinasaka magpapahinga rin ng 1 taon. Kagaya rin natin sa Biblia na 6 na araw na gagawa, ika sa Biblia.
Yung ikapitong araw ay magpapahinga. Ganon din mga kapatid sa sa lupa. 6 na araw natataniman mo yung lupa. Ay 6 na araw, 6 na taon natataniman mo yung lupa. Yung ikapitong taon ay pagpahingahin mo. Medyo inuubo tayo mga kapatid. Andiyan na hindi pinapaniwalaan ngayon mga kapatid. Yung mga ganyang paalala ng ating Ama sa mga tao. Binabaliwala na yan dahil ang katwiran nila ay may abono naman. Ayan. May nabibili namang abono. Kaya banat ng banat. O kaya tingnan nyo yung lupa parang nagtatampo, di ba? At yan nga, yung panahon, sumasabay na rin. Dahil yung lupa, yung panahon, yan ang ating Ama ang nag-uutos dyan kung anong kanilang ikikilos na papakinabangan ng tao at magpaparusa sa tao. Ang panahon mga kapatid. Lahat ng bagay nga linikha ng ating Ama, sabi ng ating Ama ay lingkod niya Kung bakit tayong mga tao ay linikha din tayo ng ating Ama. Tayo yung ika-6 na ginawa niya. Dahil natapos ang mga gawa ng ating Ama na madang ginawa niya sa loob ng 6 na araw at tayo yung last. Tayo yung pinakamahalaga na binabanggit sa Biblia na ang lahat ng nilikha ng ating Ama ay lingkod niya. Yan ang pinagtataka ko kung bakit yun yung nakasulat. Nasaan ngayon yung mga lingkod? Diba? Pag sinabing lingkod ka, araw-araw ay makikita sa iyo yung utos, yung patakaran ng ating Ama. Araw-araw ng pamumuhay mo, kinikilos mo, sinasalita mo, ay bakas na bakas mo yung utos ng ating Ama sa kanyang mga lingkod. Ganun sana. Problema isinumpa na yung karamihan mga kapatid. Kaya ngayon ay namimili ngayon siya kung sino yung talagang sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang bagong pangalan ay doon makikilala yung sa kanya. Yung kagayang live natin kagabi. Yung lahing makadiyos. Yung sumasamba at naniniwala sa kanyang bagong pangalan mga kapatid. Yun lang mga kapatid. Sana mayroon kayong napulot kahit pa paanong mga salita na ikabubuti. Pag-aralan nyo na lang. Yan para din sa inyo na nanonood at nakikinig. Ay para sa lahat. Salamat mga kapatid sa panonood.